Well, pumapatay ng hayop. Notice me, senpai. Woo! What up, bitches? Here we are again sa isang namang vet vlog. Ang tagal ko nang hindi nakagawa. Oh, wait lang. Before we start, gusto ko lang sabihin at i-share yung lips ko. Share yung lips ko? Wait lang. Para sa future boyfriend ko to. Gusto ko lang i-share kung ano yung nasa labi ko ngayon. Kasi ang gamit ko is itong lilac in the shade Peony. And baka kasi may mga iba dyan magtatanong kung ano yung gamit kong lipstick. And ayan, share ko na. Minsan kasi nalilimutan ko sabihin kung anong gamit ko. Tapos ang dami nagtatanong. Nalilimutan ko. Anyways, ito ay isang sobrang bago, sobrang on-trend na klaseng video. Tayo ay magbabasa ng mga assumptions about vet students. Rock on! Oo nga pala, kung medyo matagal kayo nawala sa channel ko, nagulat kayo may bangs ako, click in the I button. Nandyan po yung kalokohan ko kung bakit nangyari ito. Anyways, nag-post ako ng ganitong story sa IG. Tanong ako sa inyo or nagpa-send ako sa inyo ng mga assumptions about vet students. Simulan na natin ang mga kalokohan na ito. From I'm Francine Jane, since you're a vet student, do you still use makeup that's animal tested? Curious lang po. Yes, I still do. Ayoko nang paligoy-ligoy pa. Pero I am planning na ma-reduce yung mga ganong klaseng makeup. Kasi as a vet student, until now, dahil estudyante ako, sometimes we do still use animals for our experiments to the extent na pwede siya at hindi siya against animal welfare. We still do tests to animals pero for educational purposes and for scientific purposes, 'di ba? Gusto ko lang umabot sa point ng buhay ko na hindi na ako naggaganon. Tapos saka ko rin sisimulan yung journey ko na gumamit ng mga cruelty-free. Gusto ko as in clean slate. Super stressed always. Besh, hindi ba halata? Walang arte. This is so true. Maraming nakakadiring bagay sa VetMed. Hindi ka dapat squeamish or hindi ka dapat mabilis masuka sa mga bagay-bagay kasi maraming nakakasuka in the field of medicine. Actually, hindi lang sa VetMed. Kung hindi ka fan ng mga gory stuff, kung ano nandidiiri ka na natatakot ka na sa ganun, well, isang sign nyo na parang hindi ka pwede for medicine. Tapos, maraming mga amoy na hindi mo akala maaamoy mo ever in your life na very distinct, very yummy, charot, hindi, parang, gets mo? Marami talaga. Every week merong exams. Love you, Tiara. Well, this is so true. Well, hindi lang sa amin sa VetMed. Technically, sa buong UP. Pero hindi ko lang alam kung gaano kadalas yung exams sa labas, like sa ibang course. Pero sa VetMed, every week talaga may exam. Pag once na nagsimula yan, till the end of SEM. Tapos depende pa sa load mo. Kung full load ka, edi syempre hindi lang siya isa. Most probably, magkakaroon ka ng 3, 4 sa isang week or more than. Magastos. Hindi ka rin nagkakamali. Speaking of gastos, meron akong video about dyan. Link in the I button kung gaano ka gastos sa VetMed. Yan, para may idea kayo. Nawawala ng social life. Well, not totally, pero oo. Lumiliit ang social circle mo kasi habang tumatagal ka sa VetMed, same people lang rin halos ang nakikita mo. So, depende na rin sa'yo kung paano ka mag-branch out sa ibang people sa labas, aside from VetMed. Well, ako, on my experience, marami naman akong branches dyan. I mean, I have my YouTube friends, meron akong VetMed friends. Pero pagdating sa VetMed people, o kaya UPLB friends, lumiliit na yung circle ko doon kasi halos ang kasama ko na lang talaga at mga kilala ko na lang talaga is yung mga VetMed friends ko na matatanda na rin. Pero hindi naman technically mawawalan kung social butterfly ka eh. Kung mahilig ka pakipag friends, you know, to everyone and everything, you know, like, hi friend, gano'n. 75% bumabagsak. Hindi ka rin mali. May times sa sobrang baba ng passing rate sa isang exam. Just to say na mahirap talaga yung exam ng prof. Hindi naman maraming cases sa ganito, pero medyo maraming ang cases na ganito. Lalo na pagdating sa second year proper na exam, lalo na sa mga detrimental subjects katulad ng para, patho. Tapos pag nagsabay-sabay pa siya sa isang week, expect mo yung performance ng estudyante, hindi ganun ka tino. So, 75% bumabagsak, nangyayari to. Pero hindi naman every time. Depende sa subject at kung gaano kahirap talaga yung exam na prepare ng prof. Laging malinis. Wait lang.
Bakit lagi malinis? Porque ba naka-uniform kami? Alam mo, meron ako mga ganyan na nakukuhang comments sa parang malinis daw tingnan ng mga vet med people. Feeling ko kasi naka-uniform. Kung hindi nyo lang alam, yung uniform na yon minsan ilang beses namin inuulit. Kasi everyday namin halos suot. Personally, inuulit ko yung uniform ko. Pagkakakuwari, sa isang araw, ang subject ko is mga 1 oras lang, 2 oras lang. O sayang naman yung laba, di ba? Hindi ko naman masyado pinagpawisan yun. Inuulit ko the other day. Mayayaman. Meron iba, tapos may kaya. Meron iba na hindi. So, hindi lahat. Huwag nyo i-generalize na mayayaman lahat. Katulad ko, hindi naman ako mayaman. Diyos ko mga beshi. Super sipag! Moms! Kailangan namin. Alam mo, pagka sinabi ko to sa mga friends ko sa VetMed, na niniwala ako sasabihin nilang, anong masipag? Kailangan. Mukhang masipag sila kasi mas maraming kailangang aral at kailangan. Kailangan mong mag-aral, kailangan mong magbasa, kailangan mong i-adjust talaga yung study habits mo kasi kung hindi ka magsasurvive sa VetMed. Pati Diyos ko, ma'am, yung mga readings namin sobrang haba. Mas maganda pa rin for a normal average person na nag-aaral sa VetMed, aka ako. Mas maganda kung 1 week before nag-aaral ka na kasi talaga, ma'am, hindi siya kakayanin. Kailangan namin magsipag. Kung hindi, yung grades namin at yung pagpasa namin sa subject ang delikado. Mas madali ang mga natututunan ng mga vet students kumpara sa human med students. In the first place, ayokong kino-compare ang human and animal medicine. Pero dahil may nag-assume na nito na mas madali daw, ang sa akin lang, wag mong mamaliitin ang VetMed kasi it's still medicine and yung volume or the amount of information na inaaral namin is times 10. Times 10 kasi hindi lang isang species. Ito ha, hindi lang isang species ang inaaral namin. Lahat ng hayop, inaaral namin. In the span of 6 years, marami kaming hayop na pinag-aaralan. Pwede rin maging doktor ng tao. Hi Ron. Well, oo, guys, kung hindi nyo alam, ang VetMed, pwede rin siyang pre-med course. Pero, ito yung catch. Yung 6 years mo ay pre-med course lang. Parang after VetMed, pwede ka rin mag-human medicine after. Kung hindi ka pa sawa kakaaral ng animal medicine, pwede ka mag-human med after. Pwede ka magkaroon ng 2 additional sa pangalan mo. Parang, kuwari, RMA Bertuccio, DVM, MD. Pwedeng ganon. Pero, isa lang yung lisensya na gagamitin mo. Ikaw pipili kung gusto mo magtuloy ng medicine for humans or medicine for animals. Pero maganda kasi, yung knowledge mo is for all. 'Di ba? Sipin mo, alam mo na yung medicine for animals, alam mo pa medicine for humans, diba? Ako, ang saya. Feeling ko, ang saya nun. Parang ang astig mo, dami mong alam. Feeling ko lang. Well, pumapatay ng hayop. Notice me, senpai. Woo! Hindi na to bago sa akin. Kasi kailangan, guys, it's part of an exer. Hindi ko sinasabing kailangan pumatay kasi trip lang namin pumatay. No, that is against animal welfare. This is for education. Lalo na ang madalas naming napapatay is manok. And also, may times na due to a failure ng isang experiment, nagkakaroon talaga ng times na namamatay yung mga daga, ganon. Pero may times na kailangan namin napaka-open-minded, lalo na sa reproductive system. Moms, ang mga VetMed people are very open-minded people. Lalo sa reproductive, yes, ma'am. Sobra. Walang gumagraduate ng vet nang walang bagsak. First year vet po ako dito sa CMU. This is not true. Maraming mga estudyante nakakaranas sa pagbagsak ng isang course. Merong mga gumagraduate na walang bagsak. Tapos with flying colors pa. Ang lulupit nila, like, sobra. Bihira lang matulog. The epitome of a vet student. Moms, alam mo, may term nga yung prof ko dito, sabi ba naman, hindi pa kami nagmumuta, may sikat na ng araw. Sirang-sira na yung body clock namin ng mga vet students. Kumakain ng dog food. Well, totoo to. Nakakain ako ng dog food. Sabi nga ng isa kong prof sa physio, what's good for your dog is also good for you. So, yung lava war! Ay, nagulat nga ako. Kala ko wala magsasend kasi wala silang maisip na pwede isend about vet students. Pero ayun guys, sana nagustuhan nyo to. More vet vlogs to come.
And for more vet vlogs, guys, huwag niyong kalimutan to subscribe to Ara Bertusio, main channel ko, and subscribe to Ara Vlogs, vlog channel ko. Opo, may vlog channel ko. For more kabaliwan, kalokohan, more other vlogs na hindi pumasa sa main channel ko, doon ko ilalagay sa second channel ko. Yun lang. Ara, signing off. Woo, bye. Bye!